Oras Manong Senador Chavit Singson, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Bakit kaya ganun mga kuya mga misis ha? Abay, may mga ilang kandidato po mahabigan na tumatakbong mayor lang ha, congressman. Tinamaan na magaling gumagastos ng bilyones para sa isang eleksyon para maglingkod sa bayan. Diyos ko po, kung meron tayong bilyones, tatago ko na lang yan. Ginagastos sa eleksyon yan. Paano nila babawiin yan pagka sila ay naluglok sa gobyerno? O kaya ay natalo? Diyos ko po, mabagin, Lord. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Ayan, mamasko na lang tayo. Abay, katulad na naman isang eto party list congressman, mga kaibigan, ha? Anak ng bakang dalaga, oo. Abay, ngayon ay hindi pa isat ng kampanya. Gumastos ng 200 million. Diyos ko po. Paano niya babawiin yan pagka naluklok sa gobyerno yan? Ilang project kaya yan ng ano yan ng flood control project. Ay nako talaga mahabigan siguro yan din ang gawan natin ng paraan ha. Chairman Boy George ha. Kailangan ba ng legislation dito? Mabuti pa balik na lamang yung two-party system. Para at least yung two-party system mahabingan ay yung cream of the crop ng bawat political party. Ayan, yun na lamang para kung hindi sino-sino na lang. Diyos ko. Nakapag-vlog lang, sumikat na. Diyos ko po, mahabagin Lord. Kita niyo mga hindi naman natin nilalahat ha. Kakalungkot ala na yung mga quality mga ano ha. Magaling nating mga legislators. Ayan. Wala na yung mga jokno, wala na yung mga recto, sino ba ha? Ayan, sabi na rin natin, wala nang Marcos, wala nang Ninoy Aquino, mga tipong ganun ba? Tanyada, ay. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Abay ilang days before Christmas mga ninong mga ninang. Abay 82 days na lang. Diyos ko ang bilis ng panahon ha. Naimbang bigat kadagiti taga Bamban na Tarlac Apo. Ay umay kanuman na agtarayan, ayan, tatakbo pa rin, ha? Abay, para i-redeem daw yung kanyang pangalan. Si Mayora Alice Guo, sabi ng kanyang lawyer, si attorney, paano lawyer niya? Si Stephen David, ha? Ayan, abay, maghahain daw ng kanyang certificate of candidacy. Ayan, kailan ba magpa-file attorney Stephen? Itong si Inday tuloy. Si Mayor Alice Guo. Ayan. Senator Jinggoy, pwede pa siguro. Ayan, kasi siya naman daw ay Filipino citizen. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Mayor siya na, star
Naku, pagka tumakbo yan, ang bango-bango, mahal na mahal daw ng mga taga Bambantarlak ang Mayora Alice. Ha? Magandang umaga, maayong buntag sa mga Duterte boys. Aba, nag-file na rin ang mga Duterte boys ng kanilang COC kahapon na Three Musketeers. Abay, may kasamang Jaguar. Ayan. Ayan, Senator Christopher Malasakit Bongo. Senator Bato de la Rosa, ha? At ang Jaguar, ayan, Philip Salvador Ipe, ha? Teka muna, anyari kay Kong Pulong, ha? Second gentleman na Attorney Man, sa anyari kay Bayaw. Ayan, di ba tatakbong senador o congressman ulit? Sa bagay, kung gusto nilang sure winner si Kong Pulong, abay kailangan niya na tumakbong kongresista. Abay pagka senador, ang sikip-sikip yata ngayon. Samantala mga bigan, grabe talagang Mr. President, ay mga bigat apo, ha? Abay, mabuti mabilis ang mga taga-PAOK yan, at mga taga-NBI. Abay, may order na ang Pangulong Bongbong Marcos apo. Abay, tuloy pa rin pala ang operasyon ng mga pogo rito, ha? At tinamaan ng magaling naman, ha? Parang nangaasar pa sila. Abay, nasa likuran lang ng gusali ng Senado, ha? Dito sa may GSIS, dito sa may Pasay. Walang, ha? Tuloy ang kanilang operations. Abay, nandyan pala sa likod ng GSIS. Ito ba maludyan sa ano ba yan? Diyan sa may Met ba yan, ha? Diyan sa may Met Mall, Met Plaza, yung kanto ng Makapagal at EDSA Extension. Abay, marami tayong mga nakita mga Chinese dyan, ha? At meron pang club dyan, ha? Na exclusive para po sa mga Chinese nationals. Sandali lamang sa ating mga report. Teka muna, ha? Abay, alamin nga natin muna ang latest sa Malacanang. Good morning, Mr. President. Alam po niyo mahabigan ni okay din itong ginagawa ng Pangulong Marcos Apo Lucas. Abay, para iwas sa violence, karahasan, mahabigan sa eleksyon. Abay, may marching order pala ang presidente na hanggat maari ay yung mga kaalyado ba ng administrasyon wag nang maglaban-laban. Ayan, ang mangyayari, ayan, yung mga kahit magkakaibang partido, abay, merong ipinapatupad nga na equity of the incumbent, ha? Abay, kung sino ang nakaupo, sila ang kandidato ng administrasyon. Kaya mga kaalyado, abay, kinakausap, status quo, walang wala nang maglalaban-laban na mga magkakaalyado. Abay, okay din. Kaya lang para naman yung mga hindi maganda ang performance, ha? At actually, ito ka pala. Good morning, Mr. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Abay, may mga hindi nagkahagusto po dito sa ginagawa ninyong pagkakasundo ng mga inyong kaalyado na wag na maglaban-laban. Abay, malungkot yung kanilang mga constituents. Abay, meron na nga pinagkasundo ng Speaker Romualdez. Abay, Kuyang Bernard, ang nangyari pala, Bernard Peralta, abay, ang nangyari, abay, di siyempre, instead na maglaban-laban yung mga kandidato, yung isa nga rito, gumastos na ng 200 million. Ang dami na ipinamudmud na pera sa mga kababayan nila. Nalungkot yung mga botante, yung mga constituents, ha? Abay, palitan doon sa Marites lang, mga kuya, ha? Abay, palitan doon sa group chat nila, ha? Abay, sabi ng iba, naku, bakit naman ganun ang ginawa ni Speaker, ha?
Paano yan? Wala nang kabuhay-buhay ang politika dito sa atin. Abay, paano na ang magiging down payment ko sa Rusi? Good morning, Mosusipul Drew, ha? Don Ramas Uy Piching, ha? Paano yung down payment ko sa Rusi, ha? Abay, di matitigil ang bigayan, ayuda, ha? Abay, paano na ang down payment ko sa cellphone? Pambihira naman na yan. Kasi siyempre, pagka wala nang maglalaban-laban ng mga kandidato sa kanilang lugar, wala na. Ayan, wala nang bilihan ng boto dyan. Daming Bayan. Alamin nga natin muna ang latest mula sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos. Abay, bibisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng bagyong Julian. Aba, o nga pala Apo, ha? Ayan, yung bang mga higanteng electric pan natin sa Bangi, Ilocos Norte, wala bang itinumba ang bagyong Julian, ha? At least yung mga typhoon missile ng Amerika. Ayan. At yung mga BrahMos o Brahmas, ano tawag doon na Apo General Omet Browner, ha? Ano yung mga pangalan ng mga missile na binili natin sa India? BrahMos o Brahmas? Brahmas, Brahma, di ba pangalan ng baka yan? Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Thank God it's Friday. Ano ba schedule ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos the Jr.? RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, sisilipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Batanes at Ilocos Norte ngayong Biyernes. Ang dalawang lalawigan ang labis na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Julian. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Basco para alamin ang sitwasyon ng lalawigan at kung ano ang kinakailangang tulong ng lokal na pamahalaan at mga residente. Mula Batanes ay didiretso si Pangulong Marcos sa Lawag. Una itong magsasagawa ng aerial inspection sa mga apektadong lugar. I-inspectionin din ito ang nasirang Gabut Dike. Kasabay ng pagbisita sa lalawigan ay mamamahagi ng tulong ang Pangulo o ng cash assistance sa ilalim ng AKAP program ng DSWD. Pagkatapos ay pangunahan nito ang situation briefing kasama ang mga opisyal ng kaukulang mga ahensya para kumustahin ang pagtugon sa epekto ng kalamidad at magbigay ng karagdagang mga direktiba. Lakay? Ano nga oras pupunta ang Pangulo sa Ilocos region, Miss Let? Alas 10 ang schedule niya doon. Ngayong umaga. Una yung sa Batanes ngayong alas 9. Abay, pakisabi naman sa mga staff ni Presidente, di na liplipatan ti ko, pinili Ilocos Norte, baka malipatan na, awan ti maitag ayuda di dyan me. Ano yun lang? Sabi ko, pakibulong sa mga staff ni Presidente, abay, ayan, kay Secretary Cesar Chavez, ha? Abay, daanan naman yung taon namin sa pinili Ilocos Norte, binaha din yung mga paranim na mga palay dun, ha? Baka mamaya ay magkalimutan, baka mamaya ay doon lang sa Batakyan at saka sa Lawag, ha? Abay, sana all. Magsasagawa siya ng aerial inspection, Lakay. So makikita niya yung pinsala dun sa lalawigan. At may situation briefing din doon. So yung mga lokal na opisyal ay inaasahang magbibigay ng update doon sa kanilang mga lugar. Diyan pala sa Ilocos Norte, Lakay, ang mga napinsala, yung particular na tinuko, yung Bacara, Ayun, Bacara, Star, Solsona at Paway. Aking birthplace sa Paway, Ilocos Norte, ha? Ayan, oo. Naku, ano kasi, lalo yung Bacara, tabi ng ilog yan ha? Malaking ilog, kaya madalas binabaha ang Bacara, Ilocos Norte. Ayan. So maghapon ng Pangulong Marcos dyan, weekend, dyan na sa, sa Ilocos. Hindi siguro, Lakay, kasi sa linggo ay meron siyang bisita. Ayan yung presidente ng South Korea, bibisita sa Pilipinas. So, tingnan natin kung paano magiging schedule ni Presidente ngayong weekend. Ayan, basta pakibulong dyan, huwag kakalimutan ang aming bayan sa Pinili, Ilocos Norte. Apektuhan din kami ng bagyong Julian. Thank you, Miss Let. Mukhang bukas ay meron pa rin siya sa sa Ilocos pa rin. So, abangan natin. So, Batanes muna siya ngayon.
Batanes muna Lakay, mauna yung Batanes Ay, yung oo. 9 ng umaga. Actually, nauna na yung C-130 doon kahapon, nagdala ng mga kailangan supplies. At yung mga stranded na pasahero Lakay sa Batanes. Ay, oo nga pala, mga turista, ano? Inilipad ng C-130 Lakay. Oo. Nasa higit 100 pasahero yung inilipad. 2 flight kahapon. Oh, Wala dyan mabuti sa naman. Batanes. Oo, kawa naman sila. At saka, alam mo, sa Batanes, Mislet, ha? Abay, pagka hindi lumipad ang eroplano doon o kaya dumating ang barko doon, wala silang supply. Ayan, weekly. Ayan yung pagkain, mga supplies dyan sa Batanes. Abay, binibili galing Metro Manila o kaya galing ng Ilocos Norte. Ayan, Cagayan. Oo, Abay, tama Lakay. Kaya yun din yata yung hinihiling ni Governor Kaiko Lakay sa national government kasi mukhang may utos batas na bawal putulin yung mga puno dun sa kanila dahil protected sila area. Kaya lang may mga nasirang bahay pahirapan yung pagbiyahe din ng mga materyales. Totoo yan, yun siguro oo. yung isa sa pag-uusapan tatalakay ngayong umaga. Mga yero, mga kahoy, simento, ayan, ini-import pa yan sa nanggagaling pa ng Ilocos, Cagayan o kaya Manila pa yan. Kaya malungkot din dyan sa Batanes. Ay tatawid ng dagat. Kaya nga may request daw si Governor Kaiko ayan, baka pwede raw pagawan ng tulay, ayan, mula Ilocos hanggang Batanes. Kaya layo nun. Hindi naman yung lahat Lakay, di ba? Pero may mga nasimulan na So, ayan, siguro yung feasibility study yung mauna kung posible ba. Ayan, maraming salamat, Miss Lanta. Good morning. Good morning, dalik sa Lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang o yung mga taga Ilocos, ha? Abay, umay kayo ni Apo Presidente dita, Apo. Ayan, orayo da jay ayuda dita. Samantala, report mula kay Val Gonzales. Promulgation sa kasong plunder at graft laban kay Presidential Legal Counsel at dating Senador Juan Ponce Enrile. Ala, yung kaso ni Manong, ayan, inaantabayanan sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Aba, o nga pala, di ba ito yung, alam po yung kakalungkod din, ha? Naalala niyo yung, ito yung tatlong kaso ni na Manong Johnny, Senator Jinggoy at Senator Bong Revilla. Yung kay Senator Bong, absuelto na siya ha? Ayan, yung bang naalala po yung mahabigin yung issue ng PIDAF. Ayan, panahon to ng dating Pangulong Noynoy ha? Naging controversial yung DAP nun ano nga ba? Development something? Ilawin na rin po natin. Hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Yun. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Ayun, Disbursement Acceleration fund, ayan, project. Kung maalala po niyo mahabigan, di ba ito yung nung pina-impeach si dating Chief Justice Renato Corona mahabigan, ha? Ayan. Para ma-impeach, ayan, nagbigay ng pang-ayuda sa Senado. Ayan. Pinagtulong-tulungan po mabigan ng dating Chief Justice Corona. Damdamin Bayan. Dahil sa desisyon ng Supreme Court sa issue po ng Hacienda Lucita. Ayan. Alamin nga natin ang report mula kay Val Gonzales. Pupunta ba si Manong Johnny dyan? Kailan ba pagka-promulgation kaharap ang akusado rito? Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, magkakasunod na pumasok dito sa back entrance ng Sandigan Bayan itong sina Janet Lim Napoles, Presidential Legal Counsel at dating Senador Juan Ponce Enrile. Ito'y dahil ngayong araw, Mayor, ang promulgation o paglalabas ng hatol sa kasong kinakaharap ni Ex-Senator Enrile Napoles na may kinalaman sa kontrobersyal na PIDAF scam o pork barrel fund scam. Dumating na rin at pumasok na dito sa Sandigan Bayan itong si Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Enrile na nakulong at nadawit din sa manumanyang PIDAF scam June 5, 2014 nang maisampa
dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ang 172 million peso pork barrel fund scam. Kapwa na kulong itong si Enrile at Gigi Reyes, pero kapwa rin nakalaya matapos makapagpiyansa. 10 taong nilitis mayor ang kaso at ngayon ay inintay na kung anong magiging desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan dito sa kasong tinatarap ni Enrile at iba pa na may kinalaman sa kontrobersyal na PIDAP scam. Mula rito sa Sandigan Bayan, ako si Val Gonzales, Val. Isya sa Pilipinas. Yes, Mayor. Nakita ko yung video mo kay Manong Johnny, nakalakad pa ba siya o naka-wheelchair? Inaalalayan, Mayor. Inaalalayan siya. Inaalalayan, Mayor, nung pumasok dito sa back entrance ng Sandigan Bayan. Oo. Hirap na bang... Itong si Gigi Reyes Oo. matanda na rin. Itong si Gigi Reyes, Mayor. Wala na ba yung... Huling pumasok. nawala na ba ang nawala na ba ang beauty ng Gigi Reyes? Medyo mababanag pa rin yung kanyang kagandahan, Mayor, kahit na may edad na itong si Gigi Reyes na huli dun sa 3 mga kapwa-akusado na pumasok dito sa Sandigan Bayan na tumakyat dun sa 3 palapag dito nga kay Grass Court, Mayor. Ayan, si Janet Napoles, naka-uniform ba ng uniforme ng Women's Correctional? Kasi alam ko dyan na nakadetain, nakulong ang Janet Napoles sa Women's Correctional. Hindi ko inabutan, Mayor, dahil kanina inaayos ko yung aking ID dito sa Sandigan Bayan dahil napakahigpit ng pinaiiral na seguridad dito sa palibot nitong Sandigan Bayan. Hindi ko napitikan itong si Janet Lim Napoles, pero maaga pa kanina, Mayor, bago pa mag-alas 7 ng umaga ay dumating na dito sa parking sa likod ng Sandigan Bayan yung mga sasakyan ng Bureau of Corrections at doon ay isinakay itong si Janet Lim Napoles, Mayor. Mahigpit yung seguridad. May mga tauhan dito ang bukod sa QCPD ay meron pang tauhan itong National Capital Regional Police Office at maging yung full force na puwersa naman ng security itong Sandigan na Bayan. Kaya yung mga nag-cover na media na expired na yung kanilang ID katulad ko, Mayor, ay hindi na pinapasok pa doon sa loob nitong Sandigan Bayan kung saan sinasagawa yung paglalabas ng hatol o promulgation dito kay dating Senador Juan Ponce Enrile at Panito. Teka muna, Val. Kasama rin sa kaso noon si Senator Jinggoy. Ayan, andyan din ba si Senator Jinggoy o separate yung kaso niya? Magkakahiwalay, Mayor, yung mga kaso nitong mga ito. Kung sino yung pinaka main government official na di umano ay nagkamal ng pondo mula dun sa PIDAP ay hiwa-hiwalay. Kaya napakaraming kaso. Kaya itong si Janet Lim Napoles ay higit pa sa 10 yata yung hatol sa kanya na beses na pagkakakulong mula dun sa ibang mga mambabatas at mga senador na nakinabang dun sa controversial na pork barrel scam. Ayan, pwede bang ilalive ba yung promulgation, yung paggawad ng hatol sa kaso ni Manong Johnny? Hindi, Mayor. Hindi ilalabas yung Mayor at napakahigpit. Kahit nga yung isang araw lang na expired yung evidence ko mga kasamahan nating mga media na nagko-cover dito ay hindi pinapapasok dito sa loob para masaksihan, Mayor. At maging yung telepono pinagbabawal din. Yung telepono pinagbabawal din. Pero hindi ko alam kung mapagbibigyan ngayon dahil yun yung hinihiling ng mga miyembro ng media na nagko-cover, yung mga nakakyat dun sa loob para makunan yung paghahatol o promulgation dito sa mga sinasangkot sa PIDAP scam. Okay, maraming salamat, Val. Mula rito sa Sandigan Bayan, ako si Val Gonzales, Bakti Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Sandigan Bayan. Nako, ano kaya ang masabi ni Manong Johnny rito, ha? Ayan, guilty or not guilty. Ayan, paano itong problema, Manong Johnny? Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Nako, magiging happy kaya ang Manong Johnny dito sa decision ng Sandigan Bayan kaugnay sa kanilang kasong plunder. Damdamin
Malaking pagbaba ng rating ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, epekto ng pagtanggi nitong sagutin ang pagkaso sa pondo ng Office of the Vice President at DepEd. Aris number 12, Milky Riguran, please come in. Milky. Lakay, malaking dahilan ng pag-iwas kung papaano ginastos ang pondo ng kanyang tanggapan sa pagbaba ng trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sa Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. patuloy pang bababa ang rating ni VP Sara kung mananatitong umiiwas at ipakita ang hindi magandang pag-uugali. Lakson ni Gonzales sa malaking pagbagsak ng approval at trust ratings ni VP Sara sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. 9% ang ibinagsak ng kanya approval rating mula sa dating 69% at nasa 61% mula sa dating 71% ang trust rating ni VP Sara. Isinagawa ang survey mula September 6 hanggang September 13. Ayon kay Gonzales, tinitignan ng publiko ang accountability ng Office ng Gobyerno. Hindi dito dapat baliwalain ni VP Sara kasama na ang pagiging responsable sa paggastos ng pondong ipinagkatiwala sa kanyang opisina. Matatandaan kwestiyon ng Commission on Audit ang naging paggamit sa opisina ni VP Sara sa 125 million pesos na confidential funds nito noong 2022. Dahil hindi na ipapaliwanag ng OVP ang paggastos, naglabas na ang COA ng Notice of Disallowance sa questionableng paggastos sa pondo ng OVP noong 2022. Ako si Niyong Kirigunahan Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Kuyang Jal Gilbert Cruz. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Itama po yung adelantado at tumitirik mong orasan. Ayan, siguro di na tumitirik orasan ni CJ, ha? Ano ba ang orasan mo, CJ? Ayan, Rolex ba? Patek Philippe? Seiko? O ano, ha? Ano ba yung mga sikat na relo? Ayan, o sa cellphone. Oras, CJ, ganap na alas 8:39. Ang Aling Pilising, ang ating DJ sa Malakas, Aguinaldo Promo ay nasa Luneta ngayon. Aba! wow! Aba, nasa Luneta Quirino Grandstand sa may Oceana Park. Aba! Namamasyal yata si Sherwin. Ayan, pumunta ka sa akin kanina. Santa Makmak na vitamins yung dala-dala niya ngayon eh. Ha? Vitamin E. Ha? Hindi pwede magkautang lakay, ano? Dapat Ayan, kompleto sa vitamins. Kompleto, Oo. Sister L. At oras, Sister L. It's 8:46 na lakay. Good morning, lakay. At Good morning. good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin on air and online. Diyos marahay na aga po sa Inuga Boss. Ninang ilang days before Christmas. Nako, lakay, 82 days na lang po. Kaya naman mag-ready-ready na kayo dyan. Ayan. Piso-piso. At batiin mo na ng Merry Christmas si Ninong Gilbert. Ayan. Ninong. Ayan. Ano po? Bigla nakakuha ng Ninong. Eh. Sabi siguro ni Yusek, sino to? Paano ko naging inaanak yan? Ayan. Kailan pa kita sa kumpel po? Nasa ating linya po mabigan ang Chief ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC. Si Yusek Gilbert Cruz. Yusek Gilbert Cruz, Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning Kuyang sa mga nanonood at nakikinig po ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo ang lahat at kay Madam Sister L, magandang umaga po. Good morning, Yusek. Naku, si Most Worshipful Roland Paulino, nakikinig pala sa atin, sa inyo, ha? Ayan, good morning daw. Good morning, good morning. At sina Kuyang Alexander Go, ha? Ayan, pa-shout out daw at sila ay patungo sa Subic para sa conclave installation with Brother Tuk Weng Lai at Francis Yo. Ala, baka taga mainland China ang mga ito, mga brethren. Taga Hong Kong ba o mga Taiwan? Ayan, anyway, Kuyang Tak Weng Lai at Francis Yo. Anyway, Yusek Gilbert Crucer,
Paano nyo natuntun na meron palang kapitbahay lang namin ito, ilang hakbang lang dito sa DCRH yan eh. Meron palang pogo dyan sa likod ng gilid ng Senado, ng GSIS. Paano nyo nalaman na meron palang nag-ooperate na pogo dyan na Yusek Cruz, sir? May mga report na rin po kasi kaming natanggap before and ngayon, ikinumpirma lang po namin itong mga nakakaraang buwan. Ito nga hong sa may bandang Jokno Boulevard at Buendia Avenue Extension. Tama po yun. Napakalapit po sa inyo. Diyan sa inyo, Kuyang, sa may World Trade, malapit lang. Ito yung 3D Analyzer Information Technologies Incorporated. License ito ng PAGCOR at mag-expire yung kanilang lisensya sa September 26, 2025. Okay. License pala ito, Yusek, sir, ba't niread natin? Sa bagay, pati nga pala license o illegal pinatigil na ng presidente. Opo. At kasi po, ito po ay sa bisa po ng mission order na inisyu po ng Bureau of Migration. Kasi po, may mga nakita po kami mga violations nila, both ng yung sa immigration laws po natin, Koyang, at ito pong yung ginagawa nilang scamming. With that, nagkaroon po tayo ng grounds para po magkaroon ng mission order at checkin po yung mga dokumento nitong 3D Analyzer Information Technologies. Kasama po natin dito nung ni-raid po natin ang National Bureau of Investigation, ang ating pong Bureau of Immigration, ang PNP po, saka yung SEC. So nakita po natin nung pagpasok po doon, yun nga ho, yung the same indicators po na nakikita natin doon sa mga Pogo hubs na ni-raid po natin dito sa Porac, sa Banban, kung saan po yung dating Mayor Alice Go na tangkot. At yung ibang Pogo po na ni-raid natin. Nakakita po tayo ng napakaraming pre-registered SIM cards na galing sa abroad at gayon din po mga pre-registered SIM cards na ginagamit din po dito sa atin. At gayon din po dun sa mga screens, sa mga monitor nila, nakita po natin na on the app po may mga niloloko po sila, nakikita po natin yung mga pictures, yung mga kausap po nila, yung mga i-scamin po nila sa abroad. At gayon din po yung mga sangkaterbang cellphone na nandun po na ginagamit nila naman sa mga transaction po nila. Yusek, ano po yung mga pangunahing modus na ginagawa nila dito? Ano po ito kung mapapansin love scam po ito. Love scam, Diyos ko. Scam, cryptocurrency scam. Pag sinabing love scam, yung profile ng mga binibiktima nila, karamihan talaga mga foreigners. Tapos sa manual na nakikita natin doon, kailangan yung bibiktimahin sa 35 years old na pataas. Siya ay may negosyo o kaya stable yung financial status ng tao. At yung panghuli nakalagay doon sa manual nila na kailangan yung relation niya ay medyo shaky o kaya medyo complicated ang relation para mas madaling kumapit grabe. Love scam. Tapos papakitaan ka nito ng mga magagandang pictures na babae. Tapos yung babae nasa picture, halimbawa nag-aaral siya o kaya picture niya na involved siya sa negosyo, picture na siya ay seryoso sa buhay. Siyempre kung ikaw ay malungkot at ikaw ay medyo shaky nga o medyo may problema yung relasyon, pag nakakita ka ng ganitong parang kumpleto yung babae na to siguro may in love ka kagad, Kuyang, At kaya nga yung sa profile nila, Kuyang, ang hinahanap nila yung mga retired, mga pensionado, yung mga yun, kaya marami, alam mo, Kuyang, yung mga reklamong nakakarating sa amin is nakuha yung kanilang pensyon, nakuha yung pinaghirapan nila for how many years na pagtatrabaho, tapos yun nga, doon lang mapupunta sa scam. Parang pala ito, parang kwento nung sa bagay medyo wala namang ganung love affair o yung beekeeper ba yun kay Janice Tatam? Yung pensionada na babae na tama, Kuyang. Beekeeper, Kuyang. Kay Jason Statham.
tama. Ganun ang storya, Kuya. Ganun ang storya. Grabe, tinitira pala nila yung weakness nitong mga victim nila, inaalam nila, kailangan nito Yes, ng kaya companionship, nga, ganun. May pag-aaral silang ginagawa doon sa profile ng kanilang mga binibiktima. Kasi may grupo sila, ma'am and sir, na ang trabaho lang is mag-profile ng mga bibiktimahin. At pag nakuha na nila yung mga tao na yon, ipapasa na nila sa isang grupo yan. Yun naman ang gagawa. Grabe. Magpapa-inlove doon sa mga magiging biktima. May profiling pa pala nagaganap. Compartmentalize pala yung kanilang mga trabaho. May mga taga-profiling and then ito na yung mga Very organized na kaya. Yes, tama yun. Tama po yun. Alang yan naman ha. So anyway, Yusek Gilbert Cruz, Kuyang Sir, matagal na ba ito? Alang yan, nasa likod lang ng Senado. Hanap tayo ng ng mga pogo, nasa kapitbahay pala natin meron. At sinecheck pa po natin, Kuya, kung gaano na po sila katagal. Kasi ang balita namin dito is nanggaling din po ito sa iba't ibang mga Pogo Hub na naghigpit tayo. Siguro, yun nga, naglipat-lipat sila. Ayan, magbigay din ako ng tip. Ayan, kaya na maring natin on air nationwide. I-message mo na lang kay Yusek Cruz Lakay. Message mo na lang po, Kuya. Dito rin sa Macapagal Avenue, ayan yung kahabaan ng ganyan na. Yung mga medyo tago ba? Ayan katulad, medyo tago ito Yusek Cruz, di ba? Itong Kimberly Building na nasa likod ng GSIS. Pagka nasa Macapagal Boulevard ka, hindi mo kita, di ba? Makikita mo po yung gate nila. Yung gate. But yung mismong building hindi po makikita from the outside po. From the street po ng Jokno, hindi niyo po makikita. Dito, di ba dyan yung mga tindahan ng kotse? Ayan, mga Kia, mga ganyan. Tama po. Doon po. Nakahilera po doon yun. Ayun, oo. May simbahan pa doon Korean Church. Anyway, so, ang dami pala nila dyan na Yusek Cruz, mga 200. Ayan, oo. Ano to, halo-halo, babae, lalaki, Chinese, may mga Pilipino. May Pilipino din po. 73 po yung Pilipino na nadat na natin doon. At sinecheck pa rin natin yon. Kuya, kung ano po talaga yung trabaho nila. Kung sila po ay mga sa maintenance doon. Kasi yun ang kine-claim nila. Yung iba po sa kitchen. But yung iba po tingin namin kasama na rin po sa mga scamming activity. Yung mga Pinoy, may babae, may mga lalaki po ba? Opo, meron pong babae, may lalaki po. Ayan. At yung big boss na nahuli daw Yusek Cruz, sir? Meron po. May mga dinatnan po tayo mga big boss doon. Buti naman po at maganda yung suabe yung pagpasok natin kaya nakuha po natin lahat yung dapat makuha. Magaling po yung kasama namin, Kuyang, sa yung grupo po ng NBI at yung grupo ng immigration. Opo. Magagaling po. Opo. Ayan, siguro nagpanggap din na Chinese yung mga ilang ahente natin sa NBI. Magagaling po yung mga kasama natin. Ayan, siguro mga breath and dyan Anyway, Yusek Cruz, sir, ayan. So, wala bang dyan, dito sa Pogo, wala ba yung mga torture chamber dyan? Kasi di ba pagka hindi nakakota, tinotorture nila, di ba? Opo. Tinitingnan po namin, pero so far, kagabi po yung pag-ikot-ikot namin, wala po kami nakitang torture room, mga torture equipment, but of course, check po natin, baka meron hong nasaktan dito ng mga empleyado. Malalaman po natin yan habang nag-iimbestiga tayo, Kuyang. Ayan. So, nasaan po sila ngayon, sir? Saan po sila dinala? Dito po sa isang building po natin na ginagamit po nating kulungan para sa mga nahuhuli po nating sa mga Pogo Hub. Dito rin po yan sa Pasay, Kuyang. Ayan, marami rin sa bagay, club naman yun, ewan ko lang kung ito yung mga RNR nila, yung dyan sa Met, sa kanto ng Macapagal at sa extension. Opo. Marami po doon, marami. May mga exclusive club ng mga Chinese dyan. May pasugalan din yan. May mga, parang wala pa naman ako hindi ko alam. Kumakain kayo doon sa ibaba. Yung, paborito namin kainan yung MetLife. May samjupsal doon sa ibaba na 24 hours. Ayan, Anyway, Yusek Cruz, Kuyang, sir. Ayan, good morning and congratulations. Thank you. Thank you po. Thank you rin po, ma'am. Sir, thank you po. Mga kaibigan, Yusek Gilbert Cruz, ang Chief ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.
Dummy. Alam mo, Lakay, maganda ang ano ngayon, tandem ng NBI, ng PAO. Kasi Lakay, nahuhuli talaga itong mga illegal na pogo. I mean, yung iba, bagamat lisensyado Lakay, kaso bawal na sila mag-operate, diba? Kaya naman, congratulations po sa ating mga otoridad. Yes. Sana Lakay tuloy-tuloy na mahuli yung mga ganitong illegal. Isipin mo, Lakay, love scam. Oo, pagsasamantalahan yung kahinaan, di ba? Tsaka ang galing naman nila, paano nila nalalaman na medyo shaky yung relationship nung Diba? magsyota, Hindi kasi Lakay, mag-asawa. marami tayong mga kababayan na medyo ano ba tawag Dinadaan dito? sa FB ba yung mga ano pala nila? share sila ng kanilang problema online. Ganun ba? Tapos yung iba naka-public post pa. So siguro sa mga kababayan natin, huwag Ayan. masyadong oversharing sa social media para hindi mapagsamantalahan ng mga katulad nito. Ayun. Yung away yung mag-asawa, mga kuya, mga... Huwag niyong i-post sa Facebook. Hindi ayan. naman masusolusyonan yan. Mamaritesan lang kayo ng mga ng mga nakakilala sa inyo. Ewan ko ba kasi yung mga, ba't ba nauso-uso yung FB na yan? Sila kay po kasi, may Facebook page po siya. Ayan. Deo Makalma. Pero ang administrator ko po ay hindi ako. Si Sister L po. Babalikan natin ang ninong ng bayan. Sandali lamang, Sherwin. Ayan, nako ha. Abay, kumusta si Doc Lisa Maluha? Abay, nag-file na para kahapon si Doc Lisa para kay Doc Willie Ong. Para kay Doc Willie Ong. Talaga namang fight to the end ang Doc Willie. Ha? Yes, Lakay. Oo. Ayan, pero Doc Willie siguro dapat pahinga na. Ayan. Focus muna sa siguro health. sa pag-recover Lakay. ayan. Pero siya talaga gusto niya daw makatulong sa ating mga sa bagay kahit naman Lakay hindi siya pumasok sa politiko, ang dami niyang natutulungan din. Totoo yan. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby Val Gonzales. Ayan, abangan mo yung promulgation ha. Sa kasong plunder naman ng Johnny Ponce Enrile, Gigi Reyes at Janet Napoles. Oras, Sister L. 9:00 na. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Daming Bayan. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat. Ayan, at batiin ko rin ng Merry Christmas sa aking inaanak. Ayan, Maring Joy Melendres, happy birthday. Ayan, birthday pa rin Maring Joy Melendres ngayon. Ayan, binabati ka rin ni Jennifer Flower Simon from Canada. Ayan, happy birthday, Maring Joy. Binabati ka ni Joma Ejercito, ha? At siyempre, si pare, yan, good morning! Daming Bayan. Ayan, saan ba ang celebration na Maring Joy? Aba, kailangan ni Maring Joy. Aba, kailangan ni Joy to the World. Ito na ang Joy to the World. Ayan, Joy to the World na sa mga namamasko kay Ninong Sherwin na nandiyan kami sa may Luneta, Quirino Grandstand, sa may Oceana Park. Abay, inubos pa na yung vitamin E natin dito. Mukhang may ka ng vitamin E sa bayan dyan, Sherwin. Siyempre dito pa rin sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team.
Ay, good morning Ninong Judge Director Jimmy Santiago, ha? Ayan. Congrats, ha? Abay, sabi ni Yusek Gilbert Cruz, ha? Maganda ang tandem ng PAOK, CC at NBI. Congrats! Ito na ang Ninong ng Bayan, Santa Cruz ng Bayan, Ninong Sherwin. Dinudumog ka na ba dyan sa may Quirino Grandstand? Baka mamaya bumaba sa monumento si Kuya JR, ha? Mamasko rin sa'yo, ha? Naglakad. Naglakad. Gulat ka niya. Ay, good morning, Kuya Boy Pique. Ayan, kumusta ang ating relo dyan sa ano, ha? Harapan ng kalawa sa harapan ni Dr. JR. Ninong Sherwin, please come in. Ay, nako, talagang fiesta ang datingan dito sa bahagi ng Luneta Grandstand dahil ang dami ng maghahain ng kanilang kandidatura ngayon at kasama na doon si Camille Villar. Yan, nakahilera kayo ng mga supporter dito sa may bangketa itong Luneta Grandstand at maya-maya inintay na darating na rin ang pinakabagong brand ng Villar sa Senado na sinasabi na magiging magpapadikit din yata ito, magpapadikit ng DZRH sticker. Orange na orange yan. Akala ko mga galing taga BJMP ang mga ito. Hindi lang si Camille Villar, pati mga ibang party list pa. Dahil itong ang Bombero party list. Bombero. Na rin yung kailang mga supporter. Nakahilera na rin yan dito sa kahabaan ng Quirino Grandstand sa may Ocean Park para nga suportahan yung pagpapile ng kanilang mga nominees para sa kandidatura para sa party list. Yan, ang Bombero party list. Lakay. Wag lang Luther, ha? Ayan, wag lang grupo ni, yung aking favorite si Paul Pili. Boy, pa ba kaya yun? Lako, Lakay, buod dyan, ito yung unang dumating dito para mag-file din ng kanyang panalo, Lakay. Pero mo, pagpadikit ng DZRH sticker, dahil naka-join ka kanina pa. Opo, nakikinig ka kanina pa. Asan ka nung in-announce si Tema Calma na nandito kami? Dito po sa may Ross Boulevard. Galing ka Ross Boulevard, kaya naman nakapasok ka at ikaw ay maghahain ng... Si OC. Kakandidato ka rin, kuya? Ito pa na. Ayan. Oo. Pangalan mo, kuya? Rodrigo Maturan po. Si Rodrigo, Lakay. Si Rodrigo. Rodrigo Maturan? Ano ni Jumedes Maturan? Ano mo raw si Jumedes Maturan? Kamag-anak yata yun. Kamag-anak Lakay. Kamukha eh. Kamukha ni Jumedes. Pakantahin mo. Mukhang ano rin to, mukhang kumakanta ka ba? Opo, misa. Ano kinakanta mo? Hindi man, mga ganon. My way. My way? Matay tayo dyan. Kaya may banda sa record sample, my way. Tama na. Baka bumalik si Julian. Bigyan mo na ng premyo si kuya. Bigyan mo ng vitamin E. Dahil nakikinig ka sa DZRH, sino pa sa mga announcer? Bigyan mo kalma. Aba, I love you, kuya. Ayan. Bigyan ng pampagupit si kuya. Ayan. Bigyan ng pambili shampoo. At Lakay, hindi lang pambili ng shampoo. Dahil yung vitamin E nga, may sasali niya na sa DZRH tumbler. Wow, may tumbler pa, ha? Ang taray, may pa-tumbler ka na pala. Yellow na lang ang kulang, Lakay. Pwede nang itong dito. Siyempre, DZRH grocery. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Ang gabos sa survey. Yung 1,000 pesos. Yan, meron ka din 1,000 pesos. Nandun pa sa wallet, Lakay. Sinukuha pa. Congratulations. Maraming salamat, Kuya Rodrigo Maturan. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ka, kuya. Ingat sa biyahe. 1,000 pesos. Inawag kayong dalawang Ninoy Aquino. Tumbler at siyempre meron ding DZRH grocery. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok dito sa DZRH Mas Malakas. Promo Hearts number 6, Sherwin Bata Alvaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuyang Rodrigo Maturan, na kamag-anak ni Jumedes Maturan. Akala ko magpapail din ng COC dyan sa Luneta, ha? Kung kapusin yung pinamimigay mo aginaldo dyan, Sherwin, ha? Kausapin mo si Camille Villar, ayan.
Baka magbigay. Baka mamigay ng ng house and lot. Ayan. Sa Camellia Homes. Maraming salamat, Sherwin, at hatawin natin ang mga reports. Unahin nga natin ang report ni Giselle. Ayan, ang kumari mo, Sister L. Wala sa akin yung cue sheet. Ayan, anong report ni Giselle? Abalakay, taas presyo sa diesel at kerosene. Rollback sa gasolina, nakaamba sa susunod na linggo. Wait lang, taas presyo. Oh, Taas okay. baba? Ayan. Taas baba, Lakay. Pero, Miss, ang diesel at kerosene tataas, pero ang gasolina, bababa daw ang presyo. Pero Miss Giselle, bago ka mag-report tungkol sa presyo ng petroleum products, magkano ang 1 kilo ng dalagang bukid ngayon? Dalagang bukid. Oh, Ay, nagmamarket. isda. Oo, kaninang umaga. Oo nga. Nag-ikot siya eh. Nag-market siya kanina. Asa yung listahan mo, narinig ko kanina, presyo ng isda ang baka isda ni parang Boy Katipa yung galing na bota sa Fishport yan. Ayan. Magkano ang dalagang bukid, Giselle? Alamin natin sa aking kumare, ang kamukha ni... Alice Guo. Parang hindi eh. Sino? Yung sa Viva Max. Ano pangalan? Viva Max, si Kang? Yan, si Angelica. Angelica? Mas maganda yun. Sabay ganun. Huwag ipapakita kay Vic Del Rosario ito. Baka ko i-recruit ito. Mag-Viva Max ito. Ay, hindi yan papayag, Lakay. Pero alamin muna natin ang update sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sa ikatlong magkasunod na linggo ay nakaamba na namang sumipa yung presyo ng diesel habang ito ang pagkakataon naman sa kerosene. Ayon dito kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng diesel. Habang 15 centavos naman hanggang 35 centavos ang maaaring increase sa kada litro ng kerosene. Pero maaari daw na bumaba ng 50 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina sa Martes. Ayon kay Romero, bunsod yung oil price rise ng namumurong pag-atake ng Israel sa oil infrastructure ng Iran. Disruption sa supply ng langis at timog silangan ng Amerika dahil sa Hurricane Helene. Habang itutulak naman daw yung rollback ng mahinang global demand growth at positibong supply outlook. Nitong Martes, tumaas ng 45 centavos ang kada litro ng gasolina, 90 centavos sa diesel habang 30 centavos naman sa kerosene. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Di mo sinama yung presyo ng kilo ng dalagang bukid. Ayan na. Good morning, Mapita sa ating mga brethren dyan sa Cotabato City. Ayan, kina Berosipul Robin Guo. Ayan, ng Kutang Bato Masonic Lads. Gulang yata sila lang. Gulang ba? Baka bigla tayong sugurin dito. Ano yun? Good morning, Kuyang Robin, ating Christine. Ayan, well attended ang kanilang stated meeting kahapon. Report mo lang kay Edniel Parosa, Comelec NCR. Pinayuhan ang mga kandidatong agahan ang paghain ng COC para iwas aberya. At saka kumpletuhin daw yung mga papeles. Sabi ni Chairman Boy George Garcia kahapon. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister L, nanawagan ng Comelec Regional Office Metro Manila sa mga kandidatong agahan ng paghain ng Certificate of Candidacy para makaiwas sa potensyal na aberya. Ayon kay Attorney Jovi Balangkit, Assistant Regional Director ng Comelec NCR, hindi na kasi nila tatanggapin ang mga may maling requirements sa huling araw ng COC filing kung hindi sila aabot sa deadline alas 5 ng hapon. Inaasahan pa man ding bubuhos sa Oktubre 8 ang magtutungo sa tanggapan ng poll body sa lungsod ng San Juan dahil sa pamahiin. Ginawa ni Balangkit ang apela matapos maobserbahan ang ilang error gaya ng maling size ng papel, maling format ng pangalan at iba pa sa unang 3 araw ng pagpa-file ng COC. Sa katunayan, isang kandidato pa nga ang 2 araw na nagpanumbalik sa opisina ng Comelec dahil mali-mali yung kanyang nada-download na COC. Pinayuhan ni Balangkit ang mga kandidato na maagang magtungo sa Comelec office kahit sila ay hindi pa sigurado sa kanilang requirements. Handa naman kasing umalalay ang mga nasa initial screening area ng Comelec NCR para magsuli at tumulong na mag-ayos ng mga dokumento. Pakinggan natin si Attorney Balangkit. Dapat mas maaga sila, no? Kasi when they come here na meron bang problema ng COC, they have to correct that and submit that within the period up to 5 o'clock. Iba naman yung nakapila na sa dyan,
before 5 o'clock, kahit lumampas kami ng 5 o'clock, pero nandiyan na siya, complete na yung kanyang COC, tatanggapin namin. Bago ang pagbubukas ng regional office ng COMELEC ngayong umaga, 31 personalidad na para sa congressional districts ng Metro Manila ang nakapag-hain na ng kanilang COC hanggang kahapon. Ngayong umaga o ngayong araw, inaantabayanan ang may mga feelers nang natatanggap na maaring magtungo rito, ilang mga kongresista sa Makati City at maging sa Quezon City, partikular na ilang re-electionista at maaring maghain ng COC ngayong araw na ito. Habang bukas naman at sa araw ng linggo, mas kilalang mga pangalan ang inaasahang magpa-file ng kanilang congressional candidacy dito sa COMELEC Metro Manila. Edniel, Ito si Edniel. sino yung mga kilalang nagfala ng COC ngayong umaga? May impormasyon lakay na patungo ang team ni Senator Nancy Binay, yung kanyang mga congressional bet ay sasamahan niya. Mamaya naman mga incumbent dito lakay at re-electionists na si Congressman Marvin Rillo ng Quezon City at si former sportsman Franz Pumare ng Quezon City ay inaasahang magpa-file mamayang alas 11 ng umaga lang. Flood control project boys. Maraming salamat, Daniel. Balik sa inyo lang kayo, Israel. Tignan ko mawala yung tawa ko. Naloka. Ay, nako. Happy birthday muna kay Manang Shirley Torrio. Ay, Manang Shirley, happy birthday. Naragsak ang panagkasangay. Aba, binabati ni Manang Biday at dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Samantala, meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Pumupa na ba ang bulkang Taal? Nako, lakay, hindi. Ang inflation ng bansa bumagal sa 1.9% nitong September mula sa 3.3% noon namang buwan ng Agosto. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Ayan, buti naman. Good news yan. Bumagal, ha? Sana patigilin na yan. Kaso lakay, ang tanong kailan ba mararamdaman ang effect? Nararamdaman na ba? Kasi September. Oo nga. Ay hindi, kakapasok ng October lakay. Oo nga, parang bagal na ngayon, pero hindi naman nagbabago yung presyo ng bilihin. Flash Report. Flash Report! Report mula kay Edwin Duque. Si Edwin Duque lakay, si Kaador Plato maghahain na ng kanyang COC ngayong umaga. RH23, Edwin Duque, Edwin. Tama, Mayor at Miss Elaine, sa haba ng pila ng mga taga-suporta ni Congressman Ador Prieto ng Distrito 6 ay nakaupo na rin siya ngayon at kasalukuyang nag-file na ng certificate of candidacy bilang patuloy na pagsiservisyo ng Distrito 6 ng Bulacan bilang congressman. Kasama niya rito ang kanyang tatlong mayor at vice mayor ng Angat, Norsagaray at Santa Maria, Bulacan, sina Mayor Jomar Bautista, ang mayor ng Angat at Vice Mayor Alvina Agustin at Omeng Ramos naman ng Santa Maria, Bulacan at Mayor Merlin Germar naman ng Norsagaray. Sama-sama silang nag-file ngayon at yung mga supporters nila ay nag-gusto lang nag-rally rito sa labas dahil napakarami. Napuno itong kabahan ng harap ng COMELEC at sila pala yung mga supporters ng tatlong lugar sa Distrito 6. Kaya nabigla si Cogador kanina. Yung mga may dalang mga placard at buong suporta. Asan si Kaador? Ito na, panguling lamesa na. Itong kanyang pinipilapan. At kanina, tinanong natin, Mayor, kung ano yung dahilan, kung nagtulak sa kanya para tumakbo muli pagka-congressman. Ang sabi niya ay bitin yung serbisyo kanya pang naiambag at dapat daw marami pang mga paaralan at hospital, paglikha ng maraming trabaho at pagdevelop ng mga kalsada at pagtatayo ng maraming pagkabuhayan. At yun ang sinabi niyang dapat magtutuloy-tuloy para magampanan at matupad ng tatlong bayan ng Distrito 6. Kaya kahit matanda na, kahit medyo pagod na, pero sabi mo kay Kaador Plato, Edwin, ayan, dapat tutukan din niya ang paglutas ng pagbaha dyan sa probinsya ng Bulacan. Yes, Mayor. Yun niya yung binanggit niya. Sa tanda niya, sabi nga, hindi na tayo tumatagal sa mundo. Mag-iwan tayo ng magandang bagay na hindi tayo
malilimutan ng mga sunod na henerasyon. Mhm. Kaya yung kanyang muling taktakbo sana'y matapos niya lahat yung kanyang misyon na pangarap niya sa Santa Maria sa Distrito 6 bago man siya tuluyang magretiro sa kanyang tungkulin bilang congressman ng Distrito 6. Ngayon ay Okay nga, Rod. ay matapos na at abangan natin kung ano pa siya din mamaya sa pagdetalya. Mula pa rin dito sa Malulo sa Bulacan, kung saan may dito sa harap ng COMELEC, Edwin Duque nagulat sa DISA Resura sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque mula sa Bulacan. Good luck ka, Ador Plato. Ayan, abay nakita yung litrato rin ni Governor Daniel Fernando. Ha? Ayan, mukhang wala rin kalaban na malakas itong si Governor Scorpio Boy. Ayan. Ayan, si Giselle daw mas hawig daw kay, RJ Rabal. Oh. Ano lakay? EJ Rabal. AJ Rabal. AJ ba? Akala ko RJ tuloy. AJ Rabal, AJ yung anak Rabal. ni Jeric Rabal. Anak ba ni Jeric Rabal yan? Lakay. Anak ni Jeric Rabal yan. Di ba Viva Max din yan dati? Actually, nag-Viva Max siya lakay. Parang isang beses lang yata siya gumawa ng project. Ayan. Yes, parang di naman na nagtuloy. Partner ba ni anak ni Rudy Fernandez? Sino lakay? Yung anak ni Rudy Fernandez. Anak ni The Boy, si The Boy, ang pangalan nun? Mark Anthony. Ayan, Mark Anthony. Matanda na masyado si Mark Anthony para i-partner kay AJ Rabal. Ayan. Oy, happy birthday muna ha kay Colonel Robert Mara. Ayan, ng CGSC Class 66 from Colonel Joseph Dator. Happy birthday din kay, very worshipful Kuyang Boy Loyola. Ayan, alaba tayo dyan. Binabati ni Kong Roy Loyola ng Carmona, Cavite. Kay Police Colonel Alex Daniel. Happy birthday Kuyang Colonel Alex Daniel. At congratulations, ikaw pala ang susunod na maging PD ng Sorsogon. Mula kay Kuyang Eugene Dalican. At happy birthday din kay Kuyang Philbert Tagle. At happy, binabati rin natin ang mga taga NCRF. Ayan, Masonic District NCRF. Of course, aming DDGM, very worshipful, Joel Roldan, very worshipful, Melvin Basas. Abay ko yung June de la Cruz, very worshipful, Jonathan Fernando, good morning. At siyempre, ang mga kandidato dyan, ayan, June Samaniego, Noble Pats Arbas, Noble Bong Faji Fajardo. Ayan, Noble Adam Simcard. Hindi kandidato. Ayan. At binabati natin si Rainier Lorenzo. Baka magtampo sa atin. Good luck. At Kuyang Hussein Shamsuddin. Sandali namang Boy Gonzales standby, June Dimakutak. Naku, nga pala ha. Kumusta ang filing din ng mga COC dyan sa BARM? Abay, sana peaceful dyan sa BARM ha. Abay, alam mo to Sister Ellie, sana may mga manalo din mga taga-BARM na galing sa MILF. Ayan. Kasi marami na nga ba na baka daw pagka natalo sila sa election, baka bumalik sa mamundok ulit. Oras, Sister L. It's 9:31. It's 9:37. Anong sabi? Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Happy si Manong Johnny, ha? Bakit? Alamin natin, Lakay, dahil mukhang siya ay pinawalang sala. Wala Not pa ba tayong... guilty ba? Ayan, not guilty, Lakay. Aba, alamin natin report. Daw, Ready na ba si Val Gonzales? Sandali lamang Val Gonzales at ang report. Nako, ha? Yung problema ni Manong Johnny. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Aba, mukhang siyempre happy ang Manong Johnny ngayon. Paano si Gigi Reyes? Ano kayang hatol sa kanila? Mukhang maging siya, Lakay, ay not guilty rin, ha? At Lakay. si And, nakalagay dito
Basa. Sandigan Bayan Special 3rd Division Aguits Chief, Presidential Legal Counsel and former Senator Juan Ponce Enrile and his co-accused Gigi Reyes and Janet Napoles in Wow. plunder case. Ayan, pati Ito si, lakay yung with connection sa PDAF scam. Ayan, yung mga para ma-impeach si Mayroon na ba tayong update? ito yung mga Sino nakatutok doon? pinang-ayuda sa mga senador para Ang dami mo na naman binubulong-bulong dyan. May orasyon ka ba? Nakikinig si Aling Yolanda sa atin. Ayan, congrats sa Manong Johnny, ha? Ayan, acquitted ang Manong Johnny sa kasong plunder. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, sa edad ba naman niya kasing 100 years old pero happy birthday muna kay Aya Mario Pangco, ha? Aya, inaanak ko yata ito, Lakay mo nga marami kang utang dyan. Oo nga. Mukhang mahaba ang listahan mo. Hindi na kasi nagmamano sa akin si Aya Mario Pangco. Paano ko mabigyan ng regalo ito, ha? Mukhang mas malakas pa kumita sa'yo, Lakay. Palagay ko nga. Raymond Agbada, singer ng Tita M's Magazine, at ang dating girlfriend ni Bobby Rico Hermoso na si Imelda Marcos Romualdez Rico Hermoso. At happy anniversary sa mga taga AFP OCS class 03-88 Tanitatag class. Ayan, pagbati mula kay General Kalima at General Brillante. Nakaya na si Val para sa flash report natin. Ayan, Val, nagtatalon ba ang Manong Johnny sa tuwa? Ayan, matapos ma-acquit sa kasong plunder. Val Gonzales, please come in. Val, Valentino. Yupo, Val. Papasok si paano magiging happy niyan, ha? Val Gonzales. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, nasagot na ang problema ni Manong Johnny, ha? Ayan, Kasi sabi niya, problema mo. Problema mo, sagot ko. Ayun. Problema mo, sagot ko. mukhang nasagutan ni Manong Johnny ang problema ni Gigi Reyes at Janet Napoles. Ayan, Senator Jinggoy na lang. Ayan. Ninaalala ko kay Senator Jinggoy. Yung si Morales ba yun? Yung pinagsabihan. Tama. Ayan, ha? Ayan. Okay na si Val, ha? Valji! Flash Report. Flash Report! Nagtatalon ba sa tuwa ang Manong Johnny Ponce Enrile? Val! Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Itong si Janet Lim Napoles, nung tinatawag ninyo ako, biglang niya lumabas dito sa may pinaka-back entrance nitong Sandigan na Bayan. At siya yung mukhang, ewan ko kung masaya yung mukha niya dahil duman dito sa aking harapan, Mayor, itong si Janet Lim Napoles na kapwa absuelto, pinabsuelto ng Sandigan Bayan, kasama itong Presidential Legal Counsel at dating Senator Juan Ponce Enrile, itong si Janet Lim Napoles at dating Chief of Staff ni Senator Enrile na si Gigi Reyes. Pinayagan din ng Sandigan Bayan na 3rd Division ang demurrer to evidence na isinamitin itong sina Enrile at Reyes. Ang ginagamit na dahilan, Mayor, yung kabiguan ng prosecution na patunayan sa pamamagitan ng sapat na mga ebidensya yung akusasyon laban sa kanila. At dahil nga dun sa pagkaka-absuelto ay lifted na ang whole departure order laban dito kay Enrile, dito kay Gigi Reyes, at kasama rin itong si Janet Lim Napoles. Pero siyempre itong si Janet Lim Napoles ay convicted na dun sa iba pang mga kalintulad na kaso. Kaya pero dito sa desisyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ay kasama siya dun sa lifted na rin o inalis na yung kanilang whole departure order. Kaya masayang-masaya, Mayor. Yung nung huling dumating kanina, Mayor, dito sa ibaba, itong abogado nitong si Senator Juan Ponce Enrile. Sino? Idol ng lahat ng mga abogado. Sino? Si ang batikang lawyer na si Attorney Estelito Mendoza. Ng TV natin. Yan, late siyang dumating, Mayor. Nasa kalagitnaan na ng pagbasa ng desisyon, hatol ng korte, nang dumating itong si Attorney Estelito Mendoza na naka-wheelchair, Mayor. Naka-wheelchair. Mahina na si Katitong.
Sa ngayon, inaantabayanan namin dito. Dahil, eto na, kung may papakita lang sana dito sa ating... Ayan, nakita namin sa TV na andito na yung video ni Attorney Estelito Mendoza. Ayan, na batikang di company abogado na nagmamano ang mga justices. Si Senator Juan Ponce Enrile Mayor ay papapa na ngayon. Nandito na nakaabang dito yung kanyang Alfred Mayor dito sa may back entrance. At nakaputi, naglalakad pa rin itong si Senator Johnny Enrile. Kumakaway-kaway ba ang Manong Johnny? Happy ba siya? Oo, tinatanong siya ng media pero hindi so nakatingin Mayor. Hindi sumasagot. Dito nakatingin. At sumakay na siya ngayon dito sa kanyang puting Alphard. Nakaantabay dito sa pinaka exit. Si Gigi Reyes sumakay din sa sasakyan ni Manong Johnny. Hindi. Hindi. Wala silang sasakyan. Kakaiwalay sila ng sasakyan ng Mayor. Kala ko. Kakaiwalay sila ng sasakyan dahil ulitin na dumating dito sa Sandigan Bayan. Itong kanyang dating Chief of Staff, si Attorney Gigi Reyes. Palis na ngayon dito sa Sandigan Bayan. Itong si Senador Juan Ponce Enrile, ang mahigit 10 taong nilitis na kaso laban sa kanya na may kinalaman sa kontrobersyal na PDP scam ay natuldukan na at ang hatol ng korte ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, absuelto itong si Enrile, absuelto itong si Gigi Reyes at maging si Janet Lim Napoles dahil dun sa kabiguan ng prosekusyon at itong prosekusyon ay sa panig ng gobyerno na patunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya na sangkot ang mga ito doon sa kontrobersyal na PDAF o kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val, at congratulations kayo, Manong Johnny Ponce Enrile. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Yung problema, Manong Johnny, ayan, sinagot siya ng batikang lawyer, Attorney Estelito Mendoza. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Saan nga ba nagmula yung kaso ng DAP, yung plunder na yan? Naala po ninyo ang impeachment. Mga good morning sa mga justices. Yan, alam po niyo mahabigan yung nangyari kay CJ Corona nagkaroon ng chilling effect sa ating mga justices yan. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang disbursement acceleration program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Damdamin Bayan. Good morning, Idol. Justice Maydasa Marquez. Ayan, ito ang alaalay ni CJ Renato Corona, mahabigan nung kainitan na impeachment kay CJ Corona. Ayan, bakit nga ba na-impeach, ha? Kasi po bumaha ang DAP diyan sa Senado noon. Para ma-impeach ang dating Chief Justice, ha? Ayan, bakit in-impeach ang Chief Justice Corona? Ayan, dahil sa controversial na decision sa Hacienda Luisita. Alam niyo. Damdamin Bayan. Samantala, happy birthday kay Badong Pleito. Birthday pala ni Mayor Badong Pleito ngayon. Pagbati mula kay Tatay Kong Ador at Nanay Ka Girly Pleito. At standby na raw si Sherwin Alfaro. Ayan. Gusto yung binasa mo diretso talaga, lakay, ha? Ayan, Sherwin. Ayan, ubus na ba yung ating vitamin E dyan? Tsaka ipinumod mo mong tig 1,000 piso. Sherwin. Lakay ubos na yung vitamin E pero mukhang ganado itong mga supporter ni Camille Villar dahil andito na dumating na. Bakit? May bigyan ng house and lot. Camellia Homes. Magpapile na ng kanyang certificate of candidacy. Ito nga sa DepEd sa loob ng Manila Hotel. Pakinggan lang natin itong ilan sa mga sinasabi ni Ms. Camille Villar. At excited na po ako na mas umikot pa para makilala sila at para malaman kung ano ba yung mga pangangailangan nila para yun ang itutulong natin kung pagpapalain tayo. Yes. Andiyan ba si Principal? Yes. She left the alliance ng Well, I mean,
obviously, when we go around, we always support each other. Senator Amy is a member of the Nationalista Party. At kung maaari kaming magsama kapag umiikot kami. And talagang I don't think there's a problem with that. Yes po. I mean, may plano po tayo na umikot kasama ang mga miyembro ng alyansa at syempre mga miyembro ng ating partido. Lakay, yan si Camille Villar na siyang tatakbong Sherwin. kapangyarihan sa Senado. Yes, Lakay. Wala yata nagtanong kung mananalo ba siyang senador. May bigay ba siya ng libreng pabahay sa Camellia Homes? Yun, Lakay, tatanong natin. Sa Villar City. Pinili na siya ng team para magsimula na yung paglalakad, pagmamarsya para sa simula ng kandidatura ng isang Villar na naman para sa ating bayan. Dahil ang hinahangad ng Villar, magkabahay. Siyempre, hindi lang magkabahay mga Pilipino. Lalo na magtataguyod daw si Camille Villar, sabi niya kanina, ng interes ng mga nanay, mga anak, at siyempre yung kapakanan ng mga nanay na nagdadalang tao na importante dahil wala nakikipaglaban sa ating lipunan para sa kanila. Yun ang itataguyod ng isang Camille Villar pag siya'y natungtong sa Senado. Live mula pa rin din sa bahagi ng Tent City sa may Luneta, Grandstand, RH number 6. Sherwin Bat Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Mabuhay ang Camellia Homes. Mabuhay ang Villar City. Paano kayo mangarap ang mga bilyonaryo? Ano bilyonarya? Kasi Lakay, syempre nasa kanila na halos lahat nasa kanila lahat. Ayan. Pero siguro Lakay, magandang pangarap ay maiahon ang kapwa Pilipino. Yan ang magandang pangarap. Sinabi mo pa. Good morning, Congressman Boy Katipay ng nabota sa Fishport. Binabati ka ni Pastor Manigaldo at Pastor Manny Cupon. Ayan. At Jimmy Muñez. Happy birthday, Ira Javier, mula kay Cathy and Cupid at Anching Cruz. Happy birthday din kay Imelda Rico Hermoso. Nabati na natin. At siyempre, eto na, Sheila Guo. Dinala sa Bureau of Immigration para sa pagdinig kaugnay ng deportation case. Ito yung kapatid ni Alice Lakay. Ni Mayor Alice. Ayan. O nga pala ha, kung sa mga BFF ni Mayor Alice, nag-file na rin kaya ng COC, si Governor Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan. Then nagre-report si Freddy Fajardo. Ayan, Freddy, di ka nagre-report Lakay. At at saka si pangalan ni Mayor Biolago ng Sanra? Ha? Nagfile na si Mayor Dong Kalugay. Hindi inintay si Mayor Mayor Alice Guo. Ayan. Bakit daw Lakay? Baka may feng shui din. Ayan. At saka si Mayor Biolago ng San Rafael, Bulacan. Damdamin Bayan. Alamin natin report mula kay Boy Gonzales. Bakit pababalikin na ba sa China si Sheila Guo? Boy, Aris number 29. Boy G, please come in. Lakay, Sister El, dumating sa tanggapan ng Bureau of Immigration ng sinasabing kapatid i-dismiss Mayor Alice Guo na si Sheila Guo. Sama niya mga tantas na Bureau of Investigation na dumating sa tanggapan ng Board of Special Inquiry na BI naka-bullet vest. Ito ang unang aspect ng pagdinig ng deportation laban kay Sheila Guo. Una rito sa investigasyon ng NBI, si Sheila Chinese si Sang Hier ay isang taon lamang. Meron na Chinese passport si Sheila na ang kalagay sa pangalan ay Sang Hier na maaresto sa Indonesia. Una nang sinabi ng BI na kahit matapos ang deportation proceeding kay Sheila ay kailangan muna niyang tapusin ang mga kaso niya sa Pilipinas. Samantala Lakay, dito sa Tent City sa Manila Hotel ay ng COC sa pagkasinabi. At kabilang dito ang Makabayan Black na Makabayan na nag-ain na rin ang kanilang kandidatura sa pagkasenador.
Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa Bureau of Immigration, mula sa Maynila, dumako tayo sa Mindanao. O nga pala, Sister El, Yes, naalala mo Lakay. yan yung Maguindanao Massacre? Yung pinatay yung mga, ayan, yung misis ni Governor Toto Mangundadato. Ha? At yung reporter natin, si Henry Araneta. Oo. Abay, anong petsa ba yun, June? Nung minasakar yung mga journalists, ayan, at yung mga supporters ni dating Governor Toto Mangundadato. Alamin natin, Lakay, Ismael Toto Mangudadato inendorso ng United Bangsamoro Justice Party na regional political party ng MILF at ng BARM sa pagkakongresista ng Maguindanao del Sur. RH19, June Di Makutak, Santalia. June. Yes, Sister L and Lakay Deo, ang official na endorsement bilang kandidato ng pagka-congressman ay ibinigay, dinespas kay former Maguindanao and Congressman Ismael Toto Mangudadato sa Maguindanao del Sur. Ang UBJP ay ang regional party ng MILF na namumuno sa BARM na siyang nag-endorso kay Toto Mangudadato. Una na rin inendorso ng UBJP itong si Dato Ali Migtimbang ng Palayan Maguindanao del Sur bilang official candidate sa pagka-gobernador sa Maguindanao del Sur, kung saan makakatunggali niya ang incumbent governor na si Miriam Mangudadato. Itong si Toto Mangudadato naman ay makakatunggali niya ang pinsan niyang incumbent congressman na si Tong Paglas. Kahapon na Mayor and Sister L, ginanap ang isang closed-door meeting sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur na dinaluhan mismo ng isa sa mga mataas na pinuno ng MILF at ang BARM na si Maguindanao Governor Abdul Rauf Makakwa, Maguindanao del Norte. No? At ayon sa ating source, layunin ng pagpupulong kung sino ang ilalagay bilang kandidatong Vice Governor ng Maguindanao del Sur bilang tandem ni Dato Ali Migtimbang. Ngayong araw, inasahang i-anunsyo rin nila kung sino ang mailalagay bilang kandidatong Vice Governor ng Maguindanao del Sur. Samantala, sa bayan naman ng Pandag, Maguindanao del Sur, na isa sa may pinakamagulong bayan itong nagdaang eleksyon, official na rin binigay ng UBJP ang paspas kay former Parliament Member Kada Petoy Mangudadato, ang younger brother ni Ismael Toto Mangudadato, bilang official candidate sa muling pagtakbo nito bilang mayoralty candidate sa bayan ng Pandag, at makakatunggali niya pa rin si OG Balayman. Sa Maguindanao del Norte naman, isa sa mga nag-file ng candidacy sa pagka-gobernador ay si Mayor Tocaw Mastura Alhaj. Nasa wait-and-see status pa rin tayo, Mayor, Sister L, kung sino pang ibang kandidatong governor sa Maguindanao del Norte. So far, ang Maguindanao Massacre ay paparating na yung kanyang pang-walo. Hindi ko na matandaan kung ilang anniversary na, Mayor, Sister L, is coming November 23 ang naturang anibersaryo ng isa sa madugong coverage ng media sa panahon ng eleksyon, at gugunitay nito ngayong November 23. Yan ating patuloy ng mga updates mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, June Di Makutak mula sa Mindanao, mula sa Maguindanao. Happy birthday pa Kuyang Colonel Darren Rinca. Aba, labatayin Kuyang Darren, happy birthday. At happy birthday din kay Nicole. Akala ko Mrs. Nicole Puyawan. Nicole Christine Borines. So, Borines to Lotto King o baka Briones ito, ha? Ayan, Borines. Borines talaga, hindi Briones, ha? Nirambol yung Briones, ano? Ayan, Nicole Borines, happy birthday. Samantala, Buddy Vargas, good morning. Ingat sa biyahe, pare ko. Aba, nasa Kalas ka na pala ngayon, ha? At binabati natin si Kuyang Judge Lito Villarosa. Magandang umaga. Thank you sa Friday, Kuyang Judge. At binabati natin si Dodi Lacuna. At syempre si parang Boy Katipay, good morning. Samantala sa ating Your Business is My Business. Your business is our business. Aba, Sister Nicole, abay, alam mo ba na kung dito sa Pilipinas
acquitted ang may kaso ng plunder. Doon sa Singapore, convicted ang isang opisyal doon na nakasama naman ng graft. Lakay, wait. Tawa ko sa'yo. Bakit? Tinawag mo akong Nicole. Ay, hindi, si Nicole lang magre-report. Akala ko ako yung tinawag mo. Sorry na. Sister L, nalito tuloy ako sa inyo. Sorry na. Ayan, yung transportation minister ng Singapore. Ay, oo, Lakay. Yung kinasuhan. Oo. Dahil sa pagtanggap ng $300,000 US dollars na bribe at mamahaling regalo, convicted kahapon, makukulong ng 12 months. 12 months? Isang taon lang? Ayan. Pero kasi dito sa atin, minsan sobrang garapala na hindi pa rin nakukulong. Pagka kasi rito, dapat bilyones. Kasi kung kukonti ang nanakay mo, mga 1 million lang, 2 million, convicted ka. Kaya malaki. Ayan. Your business is our business. Ayan. Presyo ng mga produktong petrolyo, naku, inasan tataas daw, Sister L, dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Oo nga, Abay, apektado lagi tayo kapag may mga ganyan, Lakay. Grabe yung ginagawa na yung gera ng Israel, Iran, Hezbollah sa Lebanon, kasama pa ang Yemen, Abay, baka mamaya sumali pa ang Syria dyan, Yan, naku talaga ang tindi. Anyway, at least safe po yung ating mga kababayan doon. Abay, magkano ang sisirit ba ang presyo ng petroleum products, Mrs. Nicole? Dahil sa kaguluhang nangyari sa Middle East. Nicole Lopez Puyawan, please come in. Mrs. Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East na posibleng makaapekto sa flow ng krudo. Sa ulat, tumaas ng higit 5% ang Brent crude at naitala sa $77.62 ang kada bariles, maging ang West Texas Intermediate ay tumaas na higit 5% sa $73.71. Nababahala ngayon ang merkado dahil sa posibilidad na baka tirahin ng Israel ang Iranian oil infrastructure. Ang Iran ay miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na gumagawa ng 3.2 million barrels ng krudo kada araw, nakatumbas ng 3.2% ng global output. Sa pag-aanalisa ng mga eksperto gaya ni Ashley Kelty, dahil sa lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Iran at Israel, posibleng gumanti ang Iran at harangin ang Strait of Hormuz o atakihin ang Saudi infrastructure gaya ng ginawa nito taong 2019. Ang Strait of Hormuz na may isang krusyal na dinaraanan ng oil supply. Pagtaya naman ng StoneX analyst na si Alex Hodes, posibleng maitala sa $75 ang magiging halaga ng kada bariles ng krudo ngayong ika-4 na quarter ng taon. Ngunit kung titindi pa ang tensyon, ay posibleng umabot ito sa $78 hanggang $80 per barrel. Sa ngayon, tinira ng Israeli military ang Hezbollah targets nito na suportado naman ng Iran na nasa Beirut, Lebanon. Ayon kay Israeli President Benjamin Netanyahu, magbabayad ang Iran sa missile attack nito sa Israel, habang sabi ng Iran nagaganti naman daw sila. Kaya nababahala ang merkado sa magiging takbo ng krudo sa mundo gawa ng malalang gulo sa Middle East. Gayunpaman, sinabi ng OPEC na may sapat naman daw silang spare capacity kung mangyari man ang full loss ng krudo mula sa Iran. Samantala, humina pa ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 37 centavos kada US dollar, habang naitala sa $77.62 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Our business. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. Sandali lamang, Joel Reyes. Aba,
Ang batang Quiapo sumugod sa La Union. Oh. Bakit? May pogo din ba doon? Ano meron lakay sa La Union? Aba, nandun pala sila sa Pogo Rosario La Union. Abay, ang raid Coco Martin, Supremo, ha? Dito sa may Pasay. Hindi sa Pogo Rosario La Union. Meron yata silang event dyan lakay Ayan, namigay yata ng ayuda ang Senator Lito Lito. Supremo, Lapid-lapid dyan sa Barangay Pugo, Rosario, La Union. Aba, talaga naman ha? Nakabayo ba si Supremo dyan, ha? Boy po yung kabayo niyang puti. Ayan, si Leon Guerrero. Ang tagal na nun lakay sobrang luma na nun good morning, Senator Lito Lito, Lapid-lapid, ha? Hi, Sen. Good morning Kailan po. mo i-extra itong si Mokang. Ayan. Mokang. Mokang. Ang younger version daw ni Sofia Loren. Ano kamukha mo si Sofia Loren, ha? Hindi ko siya kilala lakay. Si Sofia Loren, Mrs. ni Pong Biason. Ayan. Italian actress siya. Ayan, Italian actress. Ayan. Hawig din ng nanay ni Mayor Rufy Biason. Parang ang layo sa ilong lakay. Ganun ba yun? Lugi sa akin to. So ipitin natin. Kailangan ko na siguro ipatangos to. Ipitin natin yung pang-ipit sa sampay. Ayan. Naku lakay, baka mag-mark lang yun. Walang effect yun. Daming bayan. Samantala, report mula kay Yuel, ano ang mga happening sa Metro Manila? Alamin natin ang latest na mga pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay, Sister L. Ilang bahagi ng Maynila at Makati City ang asadong mawalan ng tubig mamaya dahil sa sagwang emergency repair works ng Manila Water. Partikular na apektado sa lungsod ng Maynila ang barangay 765, 766, 767 at San Andres. Yan ay dahil sa isasagawang zero pressure testing. Samantala sa Makati City, partikular na mga apektado ang Barangay Olympia. Yan din ay isasagawang zero pressure test na magsisimula mula alas 11 ng gabi na tatagal hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Samantala, simula na ngayong alas 10 ng umaga, abiso sa mga motorista. Inaasahan na mabigat na daloy ng trapiko kasunod ng isasagawang motorcade celebration ng Tau Gamma Free Triskelion Grand Fraternity. Ayon sa Triskelion Council of Quezon City, partikular na apektado ang Commonwealth Quezon City. Ang pagtitiyak naman ng Quezon City government ay nakaalalay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Department at Department of Public Order and Safety para sa mga maapektadong motorista. Pinapayuhan naman na dumaan sa mga alternatibong ruta. Samantala sa buong Metro Manila, aabot sa higit 800,000 pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam sa anti-illegal drugs operation sa Magdamag. Aabot sa 46 katao ang naaresto kung saan 28 ang isinagawang operasyon. Pinakamarami pa rin ang nakukumpiskang hinihinalang shabu. Samantala, as of 9:13 ng umaga, may nakataas na thunderstorm advisory sa mga karatig lugar sa Metro Manila. Kabilang dyan ang Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan at Bataan at inaasahan ang moderate to heavy rain showers hanggang sa susunod na 2 oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Yuel Reyes at nagpapabot nga pala tayo ng pakikiramay sa pagyaw ni ang singer-composer na si Corita. Ayan, kumakanta dito sa DZRH yan dati Ayan, si Corita. Ano nga ba apelyido ni Corita? Ilocana ito Ayan si hindi, Ilocana nga ba si Corita? Ayan. At binabati natin si ating Hermana Rosie Sarangaya. Ayan na yung bagabigat Hermana At sina Patoy, good morning. Samantala ang sabi ni Mr. Michael is my guy, ang opening ng trading ngayon ng sa money exchange 56 pesos and 38 centavos kada dollar. Nako. Bumabagsak din na parang week 5 Ayan ako yung Judge Boyet Mapili ang halaga ng piso. Ayan
Para sa mga taga-customs ha, ayan, hindi ho kilala si Bambi Purissima ha, ayan. Bakit lakay? May ginagamit na ang pangalan natin yung Bambi Purissima, ayan. Sino yung Bambi Purissima na Sino ba yan? yung Bambi Purissima na yan? Bakit ginagamit saan? Ewan ko may makalukuhan yata. Naku, Alang yan. kung magpapapaniwala sa mga taong nagni-name names. Sinabi mo. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Yuel. At yan pumahabigan ng kabuuan nating palatuntunan ng damdaming bayan. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon na Sister L. Biyernes na naman. Ayan, Thank God it's Friday. Yes. So ingat-ingat sa ating mga kababayang babiyahe uuwi sa kanilang mga lugar. Ayan, good morning, Aling Yolanda Orasyon. Lokay naman Nakinagwa sa atin si Aling Yolanda Orasyon na Apit. Nanonood yata Sabi ko sa'yo, di mo ginaya si Manang Bing Adalin ha? Namatay si Manong Willie Adalin nilagyan ng transistor sa kabaong. Lakay malulubat yung cellphone niya Hindi, lagyan ng motolite ang battery Yan. Wala nang ganun na cellphone wala na, ngayon. wala na ba? Di, baka may charger naman doon kay San Pedro. Ayan. Paalam ka na. Paalam na ba tayo? Sister, ikaw na lakay. Ako po si Deo Makalma. Sister Alpo, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Ninang ng Bayan, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ang nurse na mga may sakit.